Nanatili ang lakas niya. Ngayong umaga, ang Super Typhoon Francisco ay hindi humina. Nananatiling 185 kilometro bawat oras ang kanyang pinakamataas na hangin, na may mga gust na umaabot pa rin sa 230 kilometro bawat oras. Ngunit may isang bagong development ngayong umaga na nagbibigay ng bahagyang kaginhawahan sa ating mga kababayan sa Batanes at Cagayan. Ang Francisco ay ngayon ay gumagalaw sa mas hilagaang kanlurang direksyon, nangangahulugang ang posibilidad ng wind signal numero 2 sa Batanes at Babuyan Islands ay nagiging mas hindi malamang. Ngunit ang banta ay hindi pa natapos. Ang pinakamasama ay maaaring ngayong araw pa lamang dumating. Magandang umaga mga kababayan. Ito ang Tropical Cyclone Bulletin numero 10 para sa Super Typhoon Francisco, inilabas ng Pag-asa ngayong alas 5 ng umaga nitong Martes, ika-23 ng Hunyo 2026. Ang bulletin na ito ay may bisa para sa broadcast hanggang sa susunod na bulletin ngayong alas 11 ng umaga. At ngayong umaga, mayroon kaming komprehensibong ulat ng isang super typhoon na nananatiling malakas ngunit nagpapakita ng mga senyales ng pagbabago sa kanyang kilusan. Simulan natin sa pinakabagong lokasyon at status ng Super Typhoon Francisco. Simula alas 4 ng umaga ngayong araw, ang sentro ng mata ng Super Typhoon Francisco ay tinatantya ng Pag-asa sa 410 kilometro sa silangan ng Apari, Cagayan, nakalagay sa 18.5 degrees hilaga, 125.5 degrees silangan. Ang bagyo ay gumagalaw patungong hilagaang kanluran sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Pansinin ang pagbabagal ng kilusan mula 15 kilometro bawat oras kagabi patungo sa 10 kilometro bawat oras ngayong umaga. Ang pagbabagal ng sistema ay nagpapakita na ang Francisco ay nagsisimulang mag-transition sa kanyang kurso bago lumiko patungo sa Japan. Ang pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin ay nananatiling 185 kilometro bawat oras malapit sa sentro, na may mga gust na umabot sa 230 kilometro bawat oras. Ang central na presyon nito ay 940 pa. At ang malakas hanggang typhoon force winds ay umaabot ng hanggang 360 kilometro mula sa sentro ng bagyo. Ito ay isang napakalawak na coverage ng mapanganib na hangin. Para sa lahat ng Pilipino, narito ang pinakaimportanteng impormasyon ngayong umaga. Ang Tropical Cyclone Wind Signal numero 1 ay nananatiling nakahoist sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan kasama ang Gonzaga at Santa Ana, at eastern portion ng Babuyan Islands kasama ang Babuyan Island, Didicas Island, at Camiguin Island. Ang minimal hanggang menor na banta sa buhay at ari-arian mula sa malakas na hangin ay nananatili para sa mga lugar na ito ngayong umaga. At ngayon, isang mahalagang update tungkol sa posibilidad ng wind signal numero 2. Ayon sa Pag-asa, kung magkakaroon ng significant na paglipat ng track patungo sa kanluran, ang wind signal numero 2 ay maaaring i-hoist sa ilang lugar ng Babuyan Islands at Batanes. Ngunit ito ay nagiging mas hindi malamang na mangyari dahil ang Francisco ay gumagalaw na ngayon sa mas hilagaang kanlurang direksyon. Ito ay isang positibong development para sa ating mga kababayan sa Batanes at Babuyan Islands. Ngunit ang kautsayan ay hindi pa rin dapat ihinto ang inyong alerto. Ang mga kondisyon ay maaaring magbago pa, at ang patuloy na pagsubaybay sa mga opisyal na advisory ng Pag-asa ay napakahalaga ngayong araw. Pag-usapan natin ang malakas hanggang buhawi na gusts na inaasahan sa maraming bahagi ng ating bansa sa mga darating na araw. Ngayong araw, ang southwest monsoon at ang periphery ng Francisco ay magdadala ng malakas hanggang buhawi na gusts sa karamihan ng Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental, at Davao Oriental. Para sa lahat ng mga residente ng karamihan ng Luzon at Visayas, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Ang malakas na hangin ay kasalukuyang naramdaman sa inyong lugar o maaasahang maramdaman ngayong araw. Manatiling loob ng inyong mga tahanan at umiwas sa paglabas sa labas sa panahon ng malakas na hangin. Bukas, ika-24 ng Hunyo, ang mga lugar na makakaranas ng malakas hanggang buhawi na gusts ay ang karamihan ng Luzon, Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, at Davao Oriental. At sa Huwebes, ika-25 ng Hunyo, ang listahan ay nagsisimulang lumiitin sa karamihan ng Luzon, Panay Island, Negros Occidental, at Northern Samar.
Ito ay nagpapakita na ang epekto ng Francisco ay magsisimulang humina sa Huwebes habang ang bagyo ay lumalayo mula sa ating bansa patungo sa Japan. Pag-usapan natin ang kondisyon ng karagatan ngayong umaga na nananatiling napakamapanganib sa maraming bahagi ng ating arkipelago. Ang pinakamapanganib na kondisyon ay nasa eastern seaboards ng Batanes at Babuyan Islands, kung saan ang mga alon ay nananatiling umabot hanggang 4.0 metro. Para sa northeastern seaboard ng mainland Cagayan, ang mga alon ay umabot hanggang 3.5 metro. Para sa remaining seaboards ng Batanes at Cagayan, at eastern seaboards ng Isabela at northern Aurora, ang mga alon ay umabot hanggang 3.0 metro. Mayroon din kaming isang espesyal na babala mula sa Pag-asa ngayong umaga. Kung magkakaroon ng mas malaking paglipat ng track patungo sa kanluran, ang gale warning ay maaaring i-hoist ngayong araw, lalo na sa eastern seaboards ng Batanes at Babuyan Islands. Ang lahat ng maliliit na sasakyang dagat, kasama ang lahat ng uri ng motorbangkas, ay pinapayuhang huwag lumabas sa dagat sa ilalim ng mga kondisyong ito. Para sa moderate seas, ang remaining seaboard ng Aurora, northern at eastern seaboards ng Polillo Islands at Catanduanes, northern seaboards ng Camarines Norte at Camarines Sur, at eastern seaboard ng Davao Oriental ay may mga alon na umabot hanggang 2.5 metro. Para sa seaboard ng Northern Quezon, northern seaboard ng Ilocos Norte, northern at eastern seaboards ng Northern Samar, eastern seaboards ng Albay, Sorsogon, eastern Samar, Dinagat Islands, at Surigao del Sur, at eastern at southern seaboards ng Davao Occidental at southern seaboard ng Davao Oriental, ang mga alon ay umabot hanggang 2.0 metro. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa buong bansa, lalo na sa Batanes at Babuyan Islands kung saan ang mga alon ay umabot sa 4.0 metro, ang mensahe ngayong umaga ay absolutong malinaw. Huwag maglayag. Ang inyong buhay at ang buhay ng inyong mga kasama ay mas mahalaga kaysa sa anumang kita o huli. Para sa track at intensity outlook ngayong umaga, ang Francisco ay nananatiling malayo mula sa Philippine landmass. Ang bagyo ay inaasahang dahan-dahang magbabagal ang kanyang kilusan habang gumagalaw sa pangkalahatang hilaga-ang kanlurang direksyon hanggang bukas ng umaga, ika-24 ng Hunyo, bago lumiko patungo sa Ryukyu Islands sa southern Japan. Batay sa track forecast, ang Francisco ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng umaga, ika-26 ng Hunyo. At para sa intensity, ang Francisco ay maaaring lalakas pa o mananatili ang lakas nito hanggang ngayong hapon. Pagkatapos nito, ang paghinang trend ay inaasahan dahil sa increasingly unfavorable na environmental conditions. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa Batanes, Cagayan, Isabela, at sa buong Northern Luzon, ang mensahe ngayong umaga ay nananatiling malinaw at urgent. Kahit na ang posibilidad ng wind signal numero 2 ay nagiging mas hindi malamang, ang banta ng malakas na hangin at malakas na ulan ay nananatili para sa mga lugar na kasalukuyang nasa ilalim ng wind signal numero 1. Tiyakin na ang lahat ng kinakailangang hakbang ay ginagawa upang protektahan ang buhay at ari-arian. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay nananatiling informed tungkol sa lahat ng weather developments ngayong araw. Para sa lahat ng mga residente ng karamihan ng Luzon, Metro Manila, at Visayas na kasalukuyang nakakaranas ng malakas na hangin at ulan mula sa southwest monsoon at sa periphery ng Francisco, ang mensahe ay malinaw. Manatiling mapagmatsyag. Huwag lumabas sa labas kung hindi kinakailangan. At regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng Pag-asa para sa pinakabagong impormasyon. Ang susunod na Tropical Cyclone Bulletin para sa Super Typhoon Francisco ay ilalabas ngayong alas 11 ng umaga. Patuloy kaming magsusubaybay sa Francisco at agad naming ibabahagi ang lahat ng bagong impormasyon sa inyo. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang Super Typhoon Francisco ay nananatiling malakas ngayong umaga. Ang ating mga kababayan sa Batanes at Cagayan ay nananatili sa harapan ng banta. At ang ating buong bansa ay kailangang manatiling alerto. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang umaga at maingat sa lahat.